At ito na naman na mainit na balita mula sa mundo ng social media na hatid sa inyo ni Madam Chika. Isang mainit na balita ang ating ihatid ngayon tungkol sa mga kaganapan sa politika ng bansa. Kumakalat ang mga ulat na hindi kinaya ni Kalihim Benhur Abalos ang tindi ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte at sinabing nagkaroon ng tensyon sa mga opisyalis ng gobyerno. Ayon pa sa ilang mga saksi, si Pangulong Bongbong Marcos ay tila ng desisyon na lumikas mula sa bansa. May kaugnay kaya ito sa mga pribadong pwersang ipinabibigay ng mga koneksyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang mga detalye. Sa isang pampublikong pahayag, kamakailan hindi na itago ni Kalihim Abalos ang kanyang pagkabigla sa pagkadismaya sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte na siyang itunuring na isa sa mga pinakamalaking figure ng administrasyon ngayon. Ayon sa mga tapagsalita ni Abalos, iwasan na raw ng Kalihim ang mga pagkomento pa tungkol sa mga isyu. Ngunit malinaw ang tensyon sa pagitan nila ni Sara, lalo na sa mga pahayag niya ng mungkahi ng hindi pagkasunduan sa ilang mga hakbang ng gobyerno. Samantala, hindi rin nakaligtas sa mga mata ng publiko ang pag-alis ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa bansa na itinuring na isang hindi pangkaraniwang hakbang. Ayon sa mga ilang insider, ang biglang pag-alis ng PBM ay may kinalaman daw sa tumitinding tensyon sa administrasyon at ang lumalalang isyu tungkol sa pribadong pwersang sinasabing may koneksyon sa pamilya ng Duterte. May mga spekulasyon na ito ay isang hakbang ang maiwasan posibleng gulo o destabilization na dulot ng mga pribadong pwersang pinagpapalagay na may kaugnay sa mga dating tauhan ni Duterte. Ang mga pwersang ito ay naiulat na tinutukoy bilang isang pribadong army na umano'y ginagamit sa mga lihim na operasyon na may kinalaman sa kapangyarihan at seguridad ng mga kilalang personalidad sa bansa. Ayon sa ilang source, ang naturang private army ay isang tactical na unit na naglalayong magbigay ng proteksyon sa mga politiko at mayayamang negosyante na may interes sa mga lokal na isyu at negosyo. Hindi pa tiyak kung may kinalaman ang mga ito sa mga pangyayari ng kasalukuyan, ngunit tiyak na nagpapataas ito ng tensyon sa gobyerno. Sa kabila ng usap-usapang nilinaw ni Vice President Sara Duterte na wala siyang intensyon magdulot ng alitan sa mga miyembro ng administrasyon. Sa isang panayam, ipinahayag ni Vice President Sara na tapat siya sa kanyang mga tungkulin at hindi nagtataglay ng anumang motibo na makakasira sa pambansang pagkakaisa. Ngunit may mga nagpatuloy na haka-haka na ang mga pagkakaibang ito ay maaaring magdulot ng mga pagsubok ng samahan ng mga miyembro ng gobyerno, lalo na sa mga isyu ng seguridad at pamahalaan ng bansa. Habang ang mga kaganapan ay patuloy na sinusubaybayan, makikita ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng malalim na hidwaan sa pagitan ng mga pangunahing personalidad sa gobyerno. Hindi may kakaila ang relasyon sa pagitan ng mga presang loyalista kay Duterte at ang pangkasalukuyang administrasyon ay hindi buo. At ito ay nagsisilbing isang malaking usapan sa politika. May ilan namang nagsasabing na ang pribadong presang ito ay isang paraan para mapanatili ang kapangyarihan at kontrol sa mga mahalagang sektor ng bansa. Ang sitwasyon ay patuloy na nagiging masalimuot at may mga taong kung paano ito makasapekto at hinahanap ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at ang pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Habang ang mga usap-usapan ay patuloy na umiikot, makikita natin na mga politika sa bansa ay hindi pa rin natitinag sa mga sigalot na nagaganap sa likod ng mga formal na pahayag. Tinutukan natin ng mga susunod na hakbang at ang mga epekto nito sa ating pambansang seguridad at stabilidad. Iyon po ang ating mga ulat ngayon. Patuloy po nating subaybayan ng mga kaganapang ito at ang maging epekto nito sa ating bansa. Huwag po kayong aalis dahil ang mga susunod na balita ay tiyak na magdudulot po ng higit pang kasaysayan. At narito po, panoorin niyo po ang video. At kung bago ka pa lamang sa akin, ay huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para update ka sa aming bagong balita.